Nung kinuha ko, nilabas ako sa bahay, hindi ko na-expect na bubuhayin nila ako kasi nakita ko sa, ay na ano ko, sa alaga ko, pinatay walang kalaban dapat. Ang malaking kaisipan ko noon, bakit nila ako dinala dito? Parang yung utak mo papunta na sa pagkabaliw eh. Bakit nila ako dinala dito? Wala naman akong kasalanan. Kapag dumumi ka, sasabihin mong magdudumi ka, bibigyan ka ng kaunting niya. Hindi ko ginagamit yun, binubulsa ko. Pagkain to ako, pagkain to. Kukuha po ako ng niya, anuin ko po yun. Kasi nagmumoist yung mga semento, didikit ko yun hanggang mabasa. Tissue po niya. Oo, didikit ko sa mga semento, sa mga pader-pader. Kasi nasa 40 meters ata ang lalim nun eh. Hanggang mabasa yung tissue, kakainin ko na rin po yun. May laman na yung sikmura ko, may tubig pa rin. Marami pa rin pangailangan. Talagang babalik po, isisecure ko yung mga anak ko eh. Kahit po ito yung naranasan mo? Opo. One year after that dreaded experience, kumusta si Jimmy? Sa ngayon pa naman is medyo okay naman na kasi reason why bumalik ako dito sa Pilipinas, umuwi ako dahil nagka-late trauma ako, then sa takot na rin doon sa Israel. Kasi hindi ako nakakatulog hanggang binigyan ako ng mga doktor ng Israel ng pangpatulog. So hindi pa rin siya nag-work. 2 months na hindi ako nakakatulog sa Israel, gabi-gabi hindi ako pinakamatagal na yung 1.5 hours na tulog ko sa gabi. So nung nandito ko yung first night ko naman, okay naman na siya. Back to normal naman na yung pagtulog ko. About sa mga pamilya at mga anak ko, masayang-masaya sila kasi sabi nila sa akin ay hindi na daw ako babalik. And yung asawa ko masayang-masaya po siya. Araw-araw naghahatid po ako ng mga bata, then pagkatapos ng hatid, mag-o-open po sa store po. Parang gumaan din yung takbo ng buhay namin kasi dahil sa pension ko, kasi monthly naman po akong binibigyan ng Israel government ng pension for a lifetime. Kung maganda yung takbo ng negosyo namin dito, then siguro hindi na ako babalik. Pero kung same pa rin yung status namin, yung financial, so baka maisipan kong bumalik po rin. Marami kasing umaasa sa akin. Mas kailangan po nila yung ganitong tulong po sa amin, sir. About naman po sa financial, although nagkukulang pa rin kami, pero siyempre iniisip ko rin yung mga kababayan ko, sir. Simula po kasi nung bata po ako, sir, is mas gusto ko po yung nagbibigay kaysa ako yung binibigyan. Sabi nga nila, mas maganda yung magbigay kaysa ikaw yung binibigyan. So, gaya po dito, liblib po na lugar, lalong-lalo na itong mga pinuntahan natin, is mas kailangan po nila yung mga medical mission po, sir. Nung in-interview po ako sa Israel, kung ano yung gusto kong hilingin, so thankful naman po ako kasi pinagbigyan niyo po yung hiling ko po.